So ito yung una nating fillet. So pag dumating na kayo dito sa point, pwede nyo nang iwain diretso. Okay. Malinis. Iiwain nyo lang dito yung pinagdugtungan ng tinik. Kasi may tinik dito sa gitna sa belly. So ayun mga guys, magandang araw sa inyo. So ayan ay magkakatay tayo ulit ng hamachi or yellowtail. Papakita ko sa inyo kung paano ako magkatay nito, no? So yung mga nakaraang video natin mga shoot lang. So ito makikita nyo buo, uncut. So let's go. So una kailangan natin ng linis at yung ating panghiwa. So deba knife, gagamitin natin. So yung una tatanggalin natin yung ulo, yung laman loob, i-fillet natin kabilang side. Alright. So traditionally sa Japanese, binabalatan nila to, hindi nila kinakalskisan. Pero dito sa atin, dito sa amin, dinidiretso na namin. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ulo, pati yung laman loob, saka natin i-fillet. Dito lang sa ilalim ng pins niya. Kasi meron tong buto dito. Iniiwa ko siya hanggang dito sa may bandang batok. Kasi may laman pa tayo. Bila naman. Bila. Stick? No, it's too different. So kailangan mapuntirin niyo yung pagitan ng buto para hindi matigas. So iwaan nyo lang si belly para mapalabas nyo yung laman loob ng mabilis. Ayan, so natanggalan natin yung ulo at yung laman loob. So sa Japanese method, binabrush to yung gitna niya dito para matanggal yung dugo. Ayan, so binabrush yan siya. So dito sa atin dinidirect lang natin. Pero kung kayo nagtatrabaho sa may Japanese na chef, sigurado papalinis siya. So ngayon ipipilay na natin. So sa pagpilay, inumuna ko muna dito sa may bandang belly. Tapos dito sa likod. Iniiwa ka lang. Make sure lang na hindi ka lalampas sa buto niya o yung sa tinik niya dito. Hindi lalampas. Ayan. So una muna tayo dito. Tapos sa kabila naman. Ang disadvantage lang nito pag hindi mo siya kinaliskisan matagal siyang hiwain kasi nga yung paniskis tatama yung kutsilyo. Make sure lang na aabot to sa pagitan ng tinik dito sa gitna. Ito yung una nating fillet. So ngayon sa kabila naman, kung makapansin nyo, konti lang yung mga laman na natira. Unahin muna natin yung sa likod. So ganun process pa rin. Ihiwaan muna natin bago tuloy-tuloy sa loob yung kutsilyo. Pagkatapos sa likod, dito naman ulit sa belly.
magkakatay kayo ng isda, huwag niyong madaliin para hindi masira yung laman. So pag dumating na kayo dito sa point, pwede nyo nang iwain diretso. Sige na. At yan yung ating pangalawang fillet. Malinis. So, bago kayo mag-proceed sa paglilinis ng final sa fillet, linisin nyo muna ulit yung area nyo. So ngayon, tatanggalin naman natin yung tinik sa belly part. So, madali lang to. Make sure lang na yung tinik lang talaga yung makuha natin para hindi masayang yung laman. Iwain nyo lang dito yung pinagdugtungan ng tinik kasi may tinik dito sa gitna sa belly. So iwain nyo lang yung tinik. Kailangan na sa pagitan siya ng balat at makusilyo. Yan yung gagawin nating loin. Tinanggal natin yung tinik sa gitna. Yan yung tinatawag nating top loin. Ito naman yung sa may belly part. So, babalatan na lang to at ready to serve na yan. Ngayon, lilinisin ko lang ito isa at tapos na tayo. So ayun mga guys, tapos na tayo magkatay ng hamachi. So, disclaimer lang po, ito yung aking pamamaraan dito. At ganito ako magkatay ng hamachi. So meron din akong Japanese way na pagkatay ng hamachi. So pinakita ko lang sa inyo yung mabilis ang pagkatay ng hamachi. Ayun, so maraming salamat sa manonood ng video ito. At big shoutout sa ating mga bagong kaibigan, bagong subscriber dyan. Shoutout sa mga kaibigan natin. At yun, hanggang sa susunod. Paalam.